Are you ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Yahweh,
is risen when your voice said come. I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I'm stepping in now. 'Cause you have called me to take my faith to another level. I am stepping out. Oh, faith is rising in this place. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Faith is rising. Faith is rising now. Oh, yes, God. Faith is rising. Fear is losing. Come on, church, everybody, clap our hands for Jesus. Do you believe that faith is rising in this place today? And now by faith, you can move mountains. Everybody! By faith, we can move the mountains. We can walk through the fire. We can do all things by faith. We can move the mountains. We can walk through the fire. Oh yes, God, we can do all things. We can do all things by faith. We can move the mountains. We can walk through the fire. We can. Everybody sing by faith. We can move the mountains. We can walk through the fire. We can do all things. We can do all things. We can do all things. I go further. Oh yes, God, we will go further. I go further. I go further. Holding back, I'm ready to go further. Everybody shout aloud, give him all the glory, give him all the glory, Jesus. Come on, clap your hands for Jesus. Come on, everybody. Oh yes, God. And now we're singing, we're moving ahead. Everybody sing. You're moving ahead. Keeping the faith, finish the race with you. I'm moving, keeping the faith, finish the race with you. I'm moving, keeping the faith, finish the race. Holding back, I'm ready to go.
And the word of the Lord says here in Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand." Church, that is your God today. Pwede mo bang ipagpuri yan sa Panginoon? Pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan? Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we praise your holy name. Oh, you deserve the glory. We worship you. From heaven you can hear. I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the winds and waves will come, but I will stay. Come on, church, everybody sing. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the sins are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, and tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in. Oh, I lift my hands, I lift my hands to heaven, hear my heart surrender, and tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. Oh, I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. No, I will trust in you, God. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. Everybody sing.
Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Oh, restore me with your glory. Restore me with your glory. Clothe me with your power. Shield me with your favor, Jesus.
para sa Panginoon. Let us worship our God. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming Diyos. Banal at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Panginoon, sinasamba ka namin sa lugar na ito. Sa lugar na ito ay wala kang kagaya, Panginoon. Kaya Lord, marapat kang pasalamatan, marapat kang dakilain. Pwede mo ba natin pong ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos sa buhay? Panginoon, Ikaw lamang ang nararapat na palakpakan sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon. At salamat po sapagkat na itataas namin sa iyong aming kamay, nakakalapit kami sa iyo. Salamat sa privilege, Panginoon Diyos. At anuman ang mga bitbit na panalangin ng bawat isa mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, Panginoon, basa mo, batid mo, Panginoon Diyos. Pakinggan mo yung aming mga panalangin. Ito man ay sa pamilya, sa personal na buhay. Ito man, Lord God, ay may mga iniinda sa aming katawan. Anumang karamdaman. Lord, Ikaw ang aming kagalingan, Ikaw ang aming kalakasan. Kaya Lord, sa araw na ito, aming inaangkin na may kagalingan, may pagpapala sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya Lord, may dahilan para ipalakpak namin ang aming kamay sapagkat Ikaw ay mabuti sa aming buhay. At minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakaloob ang pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pwede po bang pakikawayan po ang inyong katabi at pakingitian? Ayan. At sabihin niyo po, masaya ako at ako ay nagagalak na kayo po ay kasama namin sa hapong ito. Sige po, pwede ba natin palakpakan si Jesus? And we would like to welcome po ang ating mga bisita ngayon lang nakarating. Welcome po kayo dito po sa Cinema 2 at kami po ay sobrang galak na kasama po namin kayo sa hapong ito. Ayan. Pakisabi sa katabi mo, magkakasundo tayo ngayon. Walang matutulog. Yan. Walang maghihilik, no? Kasi masarap po matulog sa mga oras po ito. But bago tayo magpatuloy, nais ko pong i-share po ang picture po na ito. Yan. Yan po ay very familiar sa atin. At yan po ay butterfly. Naalala ko po, noong kami po ay nagbakasyon sa Southern Leyte, elementary pa lang ako noon, meron po kami mga puno doon at nakakita po ko ng mga kukon. Mga kukon po. At sa mga nakalipas po na araw, nakita ko po ay meron na lang pong napakalaking butterfly. At yung po pala ay mariposa. No, mariposa. At dahil po doon, hinabol ko po yun, lumipad, hindi ko na po maabot dahil po mataas na po siya. But nakita ko na malaki po ang reflection nito sa buhay po ng isang Kristiyano. Kaya po yung ating pag-uusapan sa araw na ito, ang title po ay Embrace Change. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, pwede po pa tayo pong pumikit ng sandali and tayo po'y mananalangin. Dear God, salamat po sa pagkakataon na maaral po namin ang iyong banal na salita. At hinihiling ko po sa tulong ng banal na Espiritu na bigyan kami ng kagalakan, kausapin mo po kami. At kung meron po kayong i-correct sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, give us a correctable heart. Bigyan mo kami ng pagkakataon na mag-reflect sa iyong salita at higit sa lahat, Lord, ang iyong salita ang aming pong ipapamuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Sige po, muli natin palakpakan ng Panginoon. So, tayo po magbabasa ng text from the Bible at ito pong ating makikita sa Efeso chapter 4 from verse 22 hanggang 24. At ito po ang sabi ho ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. Ang sabi diyan, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sabay-sabay po natin basahin verse 24. 1, 2, 3. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So ito po ang sulat po ni Apostle Paul. Actually po,
ang nag-pioneer po ng Ephesian Church, walang iba kundi po si Apostle Paul. At isa po sa mga kanyang binigyan po ng paalala, kasi po siya ay isa sa mga nag-pioneer po nito at iniwan niyo po bilang magpatuloy na magpastor ho dito, walang iba kundi si Timoteo. Kaya ho, andun po yung kanya hong pagpapaalala, encouragement, at nag-e-exhort dahil meron po siyang naiwan doon ng mga leaders na kung saan ay nauunawaan po siya. Kaya po ito yung kanyang sinasabi. Sabi niya po, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao at napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. So si Apostle Paul is very, naka pa rin po siya, naka-observe doon po sa mga kapatiran ng unang panahon. At bagamat po siya nag-church plants hanggang po sa fourth missionary journey, si Apostle Paul po ay patuloy siyang nagpapaalala at nag-i-encourage sa mga kapatirang Kristiyano na lagi hong mamuhay para sa Panginoon, para sa kalwalatian ng Panginoon. And by the way, bago tayo magpatuloy, nais ko pong i-share po itong mga nasa bilangguan, ang kanilang pong kasuotan po ay orange. Ayan. Sa Ephesian Church po, they thinks of a prisoner who released from prison, but still wear his prison clothes and acts like a prisoner, not a free man. So, ito daw po ay ikinumpara doon sa isang nakulong na tao na kung saan po kapag nakulong po, ang kanila pong kasuotan ay orange. At ayon po sa ilang mga komentaryo, ang una daw po na kapag ang isang nakulong, ang isa po na lagi nilang inilalagay sa isip, pag talagang lalaya na po sila, una nilang gagawin ay magpapalit ng kanilang damit. At yun po pala ang katunayan, pag sila po ay nagpalit ng damit, talagang malayang-malaya na sila. But nakakalungkot po na isipin sa Ephesian Church ay meron pong mga pinalaya ng Panginoon pero ang kanilang pong way ng pamumuhay ay andun pa rin sa pagiging bilanggo. And even po sa panahon natin ngayon, in a 21st century, may mga Kristiyano, they claim, they pronounce that they are Christian, they are born again, but they're still living in a prison life. Kaya nga po, mga kapatid, hindi po aksidente na itong verse na ito ay ating pong inaaral. At meron pong tatlong reason and letter F na bakit po kaya sumulat si Apostle Paul doon po sa mga taga-Epeso. Number 1, makikita po natin dyan, si Apostle Paul po ay alam niya na meron po mga Kristiyano that they are living still sa kanilang former life. Yung former lifestyle po nila is still living. Sila po, nung sila'y kumilala sa Panginoon, tinanggap nila si Lord sa kanilang buhay, dapat po ay meron ng bagong direksyon. But ito po ang nakapansin at naparating po kay Apostle Paul na they are still living in the old life. Ibig sabihin po, meron po pa silang mga hindi pa ginigive up, sinusurrender sa Panginoon. At kaya po, yung paalala ni Apostle Paul ay mamuhay sila, hindi doon sa kanilahong dating nilang ginagawa, kundi ngayon na meron na silang bagong buhay sa Panginoong Jesucristo. Yung former lifestyle po nila ay hindi po nila binabago. So, ito po ay malaking problema. Pangalawa, they fear to recognize that they are follower of Christ. So, natatakot po sila na ma-recognize sa kanila pong komunidad kasi po sa panahon po nila, meron pong severe persecution at kapag ikaw po ay na-recognize na isang tagasunod ni Kristo, maaari kang ikulong, maaari kang ipapatay. So sa panahon natin ngayon, marami pong mga Kristiyano, they are claiming that they are Christian, they are born again, but sila po ay natatakot dahil po nasa company sila, nasa workplace sila, natatakot sila na
ma-recognize na they are follower of Christ. Kasi pwede ho silang i-persecute at pwede po sila maging outcast doon po sa kanilang mga barkada. Naalala ko po noon, nung bago-bago lang ako sa Panginoon, meron po kong mga kaibigan po na nasa banda rito, banda roon. At nung nalaman po nila na ako na born again na, sabi nila, ayan na si Praise the Lord. Di ba? Meron ba kayong mga kaibigan at mga kakilala? Ayan na si Hallelujah! Yan, di ba? So, alam niyo po, kinonvert ko po yun. At sometimes po kailangan po natin i-convert. Pag sinabi po sa inyo, ayan na si Hallelujah, ayan na si born again, ayan na si Praise the Lord. Halika, sama ka. Marunong ka pala magpuri sa Panginoon. Tingnan niyo po, hindi yun sasama sa iyo. Nangaasar lang kasi. Di ba? Marami hong ganun eh. Kaya sometimes, tayo po, na kailangan po pala tayong manindigan because hindi mo alam, may mga kasama ka palang mga matagal ng Kristiyano, nanlamig na, nag-backslide na, and they fear na sila po ay ma-recognize as a follower of Christ. Pero alam niyo po, kapag tayo po ay magkakaroon ng stand, kagaya po ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, anuman po yung mga sitwasyon sa buhay, at tumatayo para sa Panginoon, sumamba para sa Panginoon, alam niyo po, meron palang promotion yon. Sino ho gusto nun? Meron promotion kay Lord. Sige po, palakpakan natin si Lord. And then pangatlo, freedom from the past sin. So pinapaalala po ni Apostle Paul na sila po'y pinalaya ng Panginoon. So sino po dito nagse-celebrate ng kanyang birthday every year? So sino dito ang nagse-celebrate na nakuha niya yung freedom na galing sa Panginoon? Alam niyo po, masarap po ito celebrate. Kasi po, nung tayo po ay wala pa kay Kristo, talagang andun tayo sa prison. Andun tayo sa bondage. Pero nung kumilala ka, tumanggap ka sa Panginoon, lahat po yun ay nawala. Kaya alam niyo po, masarap po alalahanin kung kailan po kayo tumanggap kay Kristo. At sinasabi ng iba, ito yung aking second birth. Ito yung pangalawa kong buhay dahil tinanggap po si Jesus. At it's time to celebrate naman. Ano po? Kaya po, nung ako ay kumilala sa Panginoon, 1993 until now, alalang-alala ko pa. Sabi ko nga, dahil sa grasya ng Panginoon Diyos, ako po ay pinalaya. Sino po dito mga pinalaya ni Jesus? Naalala ko po yung kanta. Ano po? Sino ba yung mga pinalaya? Merong kantang hulon, pinalaya ni Jesus. Hindi ko na maalala kasi matagal na yung kanta na yun eh. Pero yung lahat ng pinalaya ng Panginoon, mga kapatid, yun po ay nakaranas ng tunay na himala ni Kristo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. So dahil po dito, in verse 22 hanggang 24, there are 4 C na nais ko pong i-share sa oras po na ito. So, ang ating pinag-usapan ay yung embrace change kasi ito po ang pinakamahirap na gawin, yung magbago. Sino dito gusto magbago? Ako, baka konti lang ah. Ulitin ko po, sino dito gusto magbago? Ayan. So, hindi ho madali magbago. Kaya pong sabi ni Apostle Paul, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Sabi niya, it is strong command, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ano ba yung pamumuhay po ng mga unang mga Kristiyano? Lihis po, unpleasing po sa harapan ng Panginoon. So, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Actually po mga kapatid, si Lord po, gusto ko pong ipaliwanag po ito, si Lord po, hindi po siya after po sa narating po natin sa buhay. Dito po sa literal po nating sitwasyon sa ating buhay ngayon. Si Lord po ay hindi po after siya sa achievement natin, hindi po siya after sa kayamanan natin, hindi po siya after po kung anuman ang kinalalagi mo sa buhay, ikaw man ay mayaman o celebrities, hindi po after doon si Lord. Si Lord po ay very after sa ating pamumuhay bawat araw. Amen ho ba ron? Kaya po mga kapatid, mahalaga po na pag iniwan po natin, sabi diyan, kailangan po ng courage. Hindi po kasi madali ang magbago.
Kung tayo man po ay merong bisyo, hindi po madaling magbago. No, merong pong tinatawag po na, halimbawa kung kayo po ay na-addict sa cigarette, hindi po madaling magbago. Kung kayo po ay na-addict po sa sugal, hindi madaling magbago. Kaya po, it takes courage para po humakbang, para po simulan ito sa sarili. Kailangan po pala, para ka palang si Superman, no? Hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao. No? Hubarin, ibig sabihin po mga kapatid, it is not a literal, but it is spiritual. Kailangan pala alisin yung kasalanan. At meron po tayong part ho dito. Hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao, yung dating pamumuhay. At yung pamumuhay po na hindi nakakalugod sa Panginoon. It is a strong command to all Christian who pronounce we are Christian, we are born again, we are follower of Christ. Idinidemand ni Lord. Pakitapik yung katabi mo. Kaya mo ba yun? Mahirap. Especially kung ikaw po ay mahilig sa magaganda. Girlfriend ka dito, girlfriend doon, nagbibilang ka ng mga girlfriend. Di ba? Boyfriend dito, boyfriend doon. Baka naging bisyo mo na yon. Akala lang ho natin, ang bisyo lang alak, sigarilyo, sugal. Baka bisyo na rin magbilang ng babae. Bato-bato sa langit, mga teenager. Yan. So, pag ikaw po ay kumilala sa Panginoon, meron kang tatalikuran. At ito po ang ayaw ng marami. Iiwan yung mga dati nating masasayang mga hindi po nakakalugod sa Panginoon. Ano po yung masasaya? Ito po yung tinatawag. Pag tinawag ka ng barkada mo, halika, ano tayo dito? Happy-happy tayo. Meron pong lamesa, sige, masaya kayo. Pero nung tinawag ka na ni Lord, meron pong bagong direksyon na gusto po ng Panginoon na lakaran po natin. At yan po ay na-experience ko. So, ito po, kung magiging maliwanag po sa atin, it takes courage para po magkaroon ng totoong pagbabago. Pangalawa, ang makikita po natin dyan, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So, isa po sa pinakamahirap kontrolin, mga kapatid, yung ating pag-iisip. Kasi alam niyo po, wala hong nakakabasa dyan. Wala hong nakakakita kung ano po ang iniisip nyo. Yung pala, nag-iisip ka na. Kaya ang sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa isang babae na malaswa, nagkakasala ka na. Kasi pwede kang magkasala dyan sa diwa mo, sa pag-iisip. At mahalaga po, nabantayan po natin yung conduct. Ang ibig sabihin po nito, tinignan ko po, behavior or your attitude. Sabi po sa English, change your attitude. At isa po sa pinakamahirap na gawin po, baguhin yung attitude. Andiyan pa ho ba tayo? Sabi ho ng isang sikat po na evangelist, sabi niya, pwedeng mawala sa iyo ang pera, pero pwedeng mabalik. Pwedeng mawala sa iyo ang business, pero pwede rin namang mabalik. Pero kapag ang attitude ay nawala sa iyo, mahirap nang magtiwala sa iyo ang ibang tao. So, it's fall. Pwede hong daw pong mahulog, pwede hong mawala ang lahat ng bagay kapag ang pag-uugali na ang hindi po nabago. Siguro po, pwede natin pong i-evaluate kung ano po ang nangyari sa panahon ng pandemic. Meron bang nangyaring pagbabago o wala? Pag wala hong nangyaring pagbabago, mga kapatid, mahirap po tayong makakasundo ng tao. Mahirap po na tayo po'y pakibagayan ng tao. Bakit to? Sa ugali pa lang, nilalayuan na po tayo. Kaya po ang remind po, kinukuman ng Bible, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, yung behavior. Alam niyo po, kung ating papansinin po ang FB ngayon, napakarami pong gusot at problema ho pagdating sa kalye. No? Ang dami pong mga nangyayaring away. Kasi po, mga kapatid, halimbawa, pagdating po sa Sunday service, Kristiyano, pero pagdating sa kalye, hindi na Kristiyano. Wala na yung tama hong pag-uugali. At sometimes po, ito po ang aking panalangin, Lord, sa paglapas ko po ng bahay, ng kalye, tulungan mo ko magkaroon ng calm heart.
Kasi po mga kapatid, pag na-traffic ka, lahat naman natatraffic, umiinit agad ang ulo mo. Pag may nagbusina sa iyo, may o-overtake sa iyo. May mga tao ayaw ma-overtakean. Overtakean ko lang din. Umiinit ang ulo. At alam niyo po ba mga kapatid, behavior po yun. At kapag ang behavior po ay hindi po nabago, magkakaroon ho tayo ng problema sa relasyon, sa pamilya, maging po sa trabaho. It's affect in our everyday life. Kaya po, ang sabi ng Bible, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kasi pag hindi po natin binago yan, magkakaroon ho tayo lagi ng problema sa relasyon, po, sa school, at higit sa lahat po, sa mga nakakasalamuha po nating mga tao. Kaya dito po mahalaga na ang Kristiyano po ay nababago yung kanyang pag-uugali. Andiyan pa ho ba tayo? O pakitapik yung katabi mo, kailan ba last time na nabagong ugali natin? Di ba? Pag napagalitan ng magulang, nagwa-walkout agad, nagtatampo agad, punta sa barkada, sa kaibigan, ayoko munang umuwi, ano bang ugali yon? Hindi yon pleasing sa Panginoon. No? At kapag napagalitan, alam niyo po, natural lang po na papagalitan pag nagkamali, pero alam niyo, uwi ka agad ng bahay. Oo nga pala, mali ako. Evaluate mo. Oo nga, Lord. At alam niyo po, pag kayo po ay napapagalitan at ang ugali po na merong pong pagpapakumbaba, yun po ang pinupromote ni Lord. Sino dito ang gusto pong i-promote? Mga youth. Wala. Ayaw nyo i-promote? Sino dito gusto pong i-promote ni Lord? Yun, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Isa daw po sa mga napupromote sa trabaho, sa company, ay yung merong mga magandang attitude. At maging po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kahit po anong achievement natin, narating natin yung pangarap, narating natin yung ating pong dinidream, pero kapag bagsak po tayo sa attitude, pwede po yung gumuho. No? Kasi pwede tayong maging mayabang at ayaw ng Panginoon na mayabang. Kilala niyo po ba si Lucifer? Si Lucifer po ay isa po siyang leader sa maraming angel sa langit, pero nagyabang. Ano po nangyari sa kanya? Ibinaba ni Lord. Kasi ayaw ng Diyos na mayabang. So kapag ang attitude po natin ay nagiging mayabang, nahihirapan po tayong magpaturo. Sasabihin, alam ko na lahat yan. Meron palang magsasabi sa, alam ko na yan, pero ang totoo, hindi yun naman talaga alam. Hindi po natin alam lahat ng bagay. Alam ng katabi mo, meron siyang alam, hindi niya alam. Meron kang alam na hindi niya alam. Kaya po mahalaga po na tayo po ay matuto, no? Na ang ating pag-uugali at pag-behavior po natin, kailangan po yan nababago. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, easy-easy ka lang. Gising-gising din pag may time. Sabi mo sa kanya, nilalamig ka ba? O kailangan mo ng jacket? Bigyan niyo nga po ng jacket. Joke lang po. Wala tayo sa Willie portion ha. So, ituloy po natin. Verse 24, ito pong sabi, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Meron palang isusuot. Ito po yung cloth of God's glory. At ang dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos. Tayo po pala ay nilikha ng kalarawan ng Diyos. So ituloy ko po ito. Nung si Adan at si Eva ay nasa Garden of Eden, di ba po, maayos po silang lumalakad, nag-uusap, pero wala hong anumang mali siya. Nung nagkaroon lang sila ng mali siya, nung nagkasala sila, naked pala tayo, hubot-hubad pala kami. At sila po ay binigyan ng Diyos ng ng damit, ng dahon para pantakip sa kanila pong kahihiyan. Pero nung sila po hindi pa nagkakasala, ano po ang kanilang ginagawa? Walang mali siya. Hindi po pumapasok ang kasalanan. Bakit po? They are clothed by God's glory. Kapag tayo po pala ay clothed ng God's glory, walang mali siya, walang kasalanan na papasok. Pag tumingin ka sa kapwa mo, walang anumang negatibo na ikaw ay makikita. Hindi mo rin sisira ng iyong kapwa. Marites dito, marites doon. Hindi mo
hindi ka gagawa ng kwento. Kasi, yung cloth of God's glory, mga kapatid, ito po, sabi diyan, yung matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ikaw po ay balot ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sino dito gusto balot ng kaluwalhatian ni Lord? So, kailan po yun nangyari? Nagkasala si Adan, at nawala po yung glory ng Panginoon sa tao. Nawalay ang tao sa Diyos. At kailan po yun nabalik? Nung si Jesus po ay namatay sa krus, ibinalik po ni Jesus. Kaya nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, dun po bumalik yung God's glory. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ang pogi mo pala ngayon. Ang ganda mo pala ngayon, di ba? Nakikita mo na, alam niyo po, nakikita ko yung mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sobrang lungkot. Talagang pag may problema, talagang makikita mo sa buhay nila, sa itsura nila. Pero once na tumanggap yan kay Kristo, andun yung glory. Andun yung presence ni Lord. At ito po yun. No? Merong cloth of glory na inilagay ang Panginoon. Kaya pwede ba bang sabihin sa katabi mo, ingatan mo yan? Pwede ba bang ingatan yan? Kaya pala, kahit saan ka pumunta ka sa trabaho, sa school, ito po ang nangyayari. Halimbawa, si Pedro. Pedro! Nagkasala si Pedro. Dati ang tawag sa kanyang mga kaibigan, Pedro, ano nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Nung siya po'y naging Kristiyano, ay si Pedro naging Kristiyano na. Meron na siyang karugtong. Kaya kung saan ka pupunta at gumawa ka ng hindi pleasing sa Panginoon, meron na, ay si Pedro, Kristiyano yan. Hindi na po nabiblame si Pedro sa kanyang pangalan, kundi nabiblame yung Diyos na kanyang kinilala at tinanggap sa kanyang buhay. Kaya mahalaga po, ito ay binibigyan po natin ng pansin sa buhay natin. Yung clothed by God's glory, pakisabi sa katabi, pakitapik, privilege yan. Wala ho bang palakpak dyan si Lord? So kaya po mga kapatid, hindi po madaling magbago. Kung ikaw po ay nakagisnan sa ganung pong sitwasyon, sa pamilya, araw-araw nag-aaway, ipag-pray mo, Lord, gamitin mo ako maging kasangkapan. Yung glory mo, Panginoon, makita sa akin. Yung pagbabago. Mahirap po sabihin sa tao, magbago ka anak. Ang hirap po nun. Kung hindi naman nakikita sa atin yung pagbabago. Mahirap po i-command yung pagbabago kung wala ang Diyos. Kung wala si Jesus sa buhay natin. Kaya kailangan natin si Lord eh. Amen? Araw-araw kailangan natin si Lord, hindi lang pag Sunday. Hindi lang pag mabait ka lang pag Sunday, ay ang bait-bait niya naman. Pero pag wala na sa church, naku, wala nang hiya. Di ba? So kaya kailangan natin everyday, lagi po tayo may fellowship, lagi po tayong lumalapit sa Panginoon. And then panghuli po mga kapatid, to embrace change, kailangan po ng contrite heart. Nabanggit ko po kanina, ako po ay medyo matagal na, halata naman, di po? Ako po ay medyo matagal ng Kristiyano at nagpapastor, pero ito po yung sinasabi ko sa kanila. Habang kayo ay tumatagal at naglilingkod sa Panginoon, isa lang ang nire-require ni Lord. Hindi yung magaling ka, hindi yung ito po ay yung mga achievement mo, hindi po. Ang gusto lang ni Lord, pakisabi sa katabi mo, yung puso mo. Kaya habang ikaw ay naglilingkod at tumatagal sa Panginoon, alam niyo po, ito po ang requirements ni Lord. Dapat laging malinis ang puso. Kasi ang i-change ni Lord ay yung mga naghahangad na lagi, Lord, i-change mo ko. Yung mga nagpapakumbaba sa Panginoon. Yung mga umaamin sa sarili, Lord, mahina ako. Lord, may nagawa akong kasalanan. Lord, naging palpak ako. Lord, umaamin ka sa Panginoon. At sinasabi, Lord, baguhin mo ko. Kasi wala po talagang perpekto eh. Kaya po sa matagal ko pong nagpapasto ngayon, ito lang po yung laging laman ng aking puso.
Meron nga akong paboritong kanta na ito yung lagi kong kinakanta sa Panginoon. Nalinisin ako ni Lord. Kasi darating ang panahon, pwede kang magmalaki. Pwede mong sabihin, Lord, ito na ako, ito na narating ko, pero ang gustong-gusto na makita sa iyo ng Panginoon. Tingin po kayo sa akin. Ang gustong-gusto pong makita ni Lord sa inyo, mula nung unang panahon hanggang ngayon, ay yung puso mo ba ay willing na magpaayos sa Panginoon? Sino dito gusto pong magpaayos ng puso kay Lord? Taas po ang kamay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ilalapit sa Panginoon. At bigyan po natin ng pagkakataon ang oras na ito na ilapit natin sa Diyos ang ating mga sarili. And let us worship our God. We bless your name, Lord Jesus. Habang dinidistribute po yung simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Sabihin natin kay Lord, Ako'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigat, sa'yo ay pumisan. sige po, sabay-sabay tayo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigat, sa'yo ay pumisan. Sabihin natin kay Lord, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. sige po, sabihin natin sa Panginoon, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. sabihin po natin sa Panginoon, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. tayo po ilalapit sa Panginoon. Pwede po ba natin ipikit ang ating mga mata? And let us come in the Lord. Sabihin natin, Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo. At kita mo ang laman ng aking puso. Kung meron man itong sama ng loob, kung meron mang bitterness, kung meron mang basura, Panginoon, na medyo matagal ko nang itinago ito, Lord God. Pero ikaw lang ang nakakakita nito. Panginoon, kung meron mang kasalanan sa aking puso, at ito po ang nagiging sagabal, humihingi po ako ng kapatawaran. Pwede ba tayong humingi ng tawad sa Diyos? Hiningi ko po ng tawad ang mali pong pag-iisip, ang maling pagnanasa. Hiningi ko po ng tawad ang maling pananalita. Kung ako may nakasakit ng damdamin ng aking kapwa, ng aking pamilya. Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ako. At sa tulong ng iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu,
Panginoon, itono niyo po ang aking puso. Bigyan mo ko ng pusong tapat, pusong mapagpakumbaba, puso po na handang lumapit sa iyo, Panginoon. At aming kiniklaim, Lord God, nalilinis mo kami, pinatawad. Kaya Lord, naniniwala ako na merong akong karapatan na lumapit at tumanggap ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoong Jesucristo, siya'y dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso at ipinagpasalamat. At ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Taas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niyang saro at ito ang kanyang sinabi. Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sapagkat minahal mo kami. Wala pa man kami sa mundo. At ang katunayan na minahal mo kami, ang iyong buhay. Ikaw mismo, Panginoon, ang nagsakripisyo, napako doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sobrang mahal mo kami, Panginoon. Salamat po at namin kayang suklian, tumbasan ang iyong ginawa, ang iyong pagpapakasakit. Lord, kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpapakumbaba na minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na makabangon, makarecover, Panginoon Diyos, at higit sa lahat, makalaya sa anumang uri ng kasalanan, Panginoon. Itinataas din po namin sa iyo. Pwede po ba natin itaas ang ating pong tithes and offering? Ito po, Lord, ay inihahandog namin para sa iyo. At gamitin niyo po ito, instrumento upang to expand your kingdom. Maraming maabot na tahanan. Marami pong makakilala bago matapos ang taong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at tinadakila ang bawat hawakan ng aming kamay at tungtungan ng aming mga paa. Pagpalain mo, Panginoon. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at patuloy na samahan, pagtagumpayin sa lahat po ng mga challenges, mga pagsubok na aming makakaharap. Ikaw ang aming Diyos at makapangyarihan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Everybody say, Amen. Amen. God bless you po.